Siya ay pinalayas mula sa sangkatauhan bilang isang taksil para sa hindi pagkapanalo sa labanan laban sa mga alien na halimaw ng insekto, ngunit nagpa siya pa rin siyang sanayin ang tatlong walang silbing babae at iligtas ang buong mundo. Ipinanganak si Kanata sa isang mundong nakatakdang mawasak. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpakita ang ilang alien na halimaw ng wala sa oras at nagsimulang sirain ang sangkatauhan ng walang anumang dahilan. Karamihan sa mga tao ay nawala, ngunit ang isang grupo sa kanila ay nagpasya na lumaban at lumikha ng isang mekanikal na lungsod upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga halimaw na ito. Sa panahong ito, pinangunahan ni Kanata ang isang squad ng Sky Wizard sa isang matinding labanan sa itaas ng lumulutang na lungsod ng Mogan, na nakikipaglaban sa mga dambuhalang Devil Beetle na umakyat sa kalangitan. Sa kanyang mabilis na lightning reflexes, matatalim na pag-atake, at walang cap-RS na kakayahan sa labanan sa himpapawid, si Kanata ay nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Ngunit nang ang isa sa kanyang mga miyembro ng squad ay nasugatan, gumawa si Kanata ng isang kritikal na desisyon na sa huli ay humantong sa kapahamakan. Bagaman nakaligtas siya, ang kanyang mga aksyon ay hindi nauunawaan, at hindi makatarungang binansagan siyang traidor. Ngayon, siya ay walang iba kundi isang unang figure, tahimik na nagtatrabaho bilang isang instruktor sa Sky Wizard Academy, malayo sa kanyang dating kaluwalhatian. Isang araw, habang papunta siya sa klase, nakasalubong niya ang isang babae na nagngangalang Yori, isang dating squadmate na ngayon ay nagtatrabaho na rin bilang isang instruktor. Tinawag niya itong traidor dahil sa pagiging huli sa klase at paalis na. Ang isa pang squadmate, si Chloe, ay pumasok, na humihiling kay Yori na huwag kumilos na parang isang brat kay Kanata. Nang maglaon, ini-escort siya ni Chloe sa punong opisyal ng Sky Division, na nagbigay sa kanya ng appointment letter para maging instructor ng firearm team na E-601. Sa una, nagpa siya si Kanata na mag-back out, ngunit nang ipilit ito ni Chloe, pumayag siyang gawin ang mga mahihina na ito sa isang hindi kapani-paniwalang puwersa. Gayunpaman, ang pakikitungo sa bagong squad na ito ay parang inuntog ang kanyang ulo sa brick wall dahil kasama dito si Michiro, isang babae na hindi makakast ng kahit isang spell. Si Lekti naman na mahiyaing babae at laging nadadapa sa paglalakad, at Rico, isang henyo na may ego na mas malaki kaysa sa lumulutang nilang lungsod. Kaya kapag si Kanata ang na-assign bilang kanilang instructor kahit siya at ang mga babae ay hindi natutuwa sa arrangement. Tahasan na hinahamon ni Mishra ang kanyang awtoridad, iniiwasan ni Lekti ang pakikipag-eye contact, at panunuya siyang tinawag ni Rico na hindi alpha male. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Kanata at maingat na pinagmamasdan ang kanilang mga kapintasan at nakatagong potensyal na may isang pagkalkula ng tingin, handang simulan ang kanilang paglalakbay sa pagbabago. Ang unang klase ay parang introduction kung saan kinukutya ni Kanata silang lahat ng paisa-isa sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanilang kakilakilabot na mga marka at praktikal na kasanayan. Di nagtagal, naghanda na siya para simulan ang klase, ngunit walang pakundangan na itinuro ni Mishra ang kanyang daliri sa kanya, at ipinahayag na hindi niya hahayaang maging tagapagturo niya ang isang taksil na tulad niya. Nang hilingin sa kanya ng isang kinakabahan na si Lekti na huwag maging ganon, sinabi niya sa kanila na narinig niya ang tungkol kay Kanata bilang isang traidor na nag-ulo sa pakikipaglaban sa mga lumilipad na nilalang, at nagpatuloy pa sa pag-alis ng kanyang koponan sa pamamagitan ng paglaktaw sa isang mahalagang labanan na madadali sila sa level S. Ininsulto sila ni Kanata bilang ganti, sinabing hindi pa sila nanalo kahit isang rank match at dapat ay mahiya. Sinigawan siya ni Mishra, na sinasabi na syempre nahihiya siya, dahil gusto niyang maging isang well-trained na Sky Wizard ng husto. Mayabang na idinagdag ni Rico na siya ay isang diyosa na nagkatawang tao at sapat na ang kanyang kakayahan. Matapos mapagtanto na ang mga babae ay hindi titigil sa pag-arte na parang mga sanggol, ipinaalam ni Kanata sa kanila na siya ay kilala bilang Kronos, ang Black Sword Master, at ang pagsasanay sa ilalim niya ay isang magandang pagkakataon na magpapalakas sa kanila, bilang mga gumagamit ng mataas na ranggo ng baril na magpapatuloy upang labanan ang mga Devil Battle. Nang marinig ito, pumayag si Mishra na magsanay sa ilalim ni Kanata, ngunit tinanggihan ni Rico ang alok, sinabi na ang isang diyosa na tulad niya ay hindi dapat pagpawisan at magtrabaho sa field. Hindi nagtagal, nagsimula ang away sa pagitan ng dalawa, ngunit bago nila masira ang ulo ng isa't isa, sumabat si Kanata, sinabi na nais niyang makita ang mga kasanayan ni Rico dahil mayroon itong F na ginawa siyang hindi mas mahusay kaysa kay Mishra.
Isang mayabang na si Rico ang pumayag na ipakita ang kanyang kakayahan, na humihiling kay Kanata na huwag umibig sa kanyang banal na pagganap. Sa kabilang banda, nalaman ni Yori mula kay Chloe na sa Sonayin ni Kanata ang Team E601. Nang marinig ito, namumula siya sa galit na sinasabing si Kanata ay isang duwag na hindi man lang tumayo sa tabi ng kanyang koponan upang kumuha ng mga pagsusulit sa mataas na antas. Pero ang nakakapagtaka, naging instructor siya. Sinubukan ni Chloe na pakalmayin siya, ipinaliwanag na hiniling niya sa kanya na tanggapin ang alok. Samantala, dinadala ni Kanata ang tatlong babae sa mas mataas na antas ng kalangitan upang simulan ang kanilang pagsasanay. Kinukot siya ni Mishra si Kanata sa paggamit ng jetboard para lumipad sa kalangitan, na sinasabing ang isang tulad niya, na hindi man lang makalipad, ay hindi karapat-dapat na maging tagapagsanay. Kaya, hiniling ni Kanata sa kanila na talunin siya sa mga kasanayan at hamanin sila sa isang laro ng tag. Kung mahuli at maampad siya ng mga babae, tatapusin niya kaagad ang pagsasanay. Di nagtagal, nagsimula ang laro, at si Kanata ay mabilis na lumipad sa mga ulap na iniiwan silang nagsasalita ng masama at nag-aaway sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, nang hindi na hinintay ang dalawa pa, lumipad si Mishra pagkatapos ni Kanata ng may kamanghamanghang bilis na ikinagulat din ni Kanata, ngunit alam niyang walang pagtutulungan ang mga babae. Tinawag siya na talunan ni Mishra at patuloy siyang hinahabol, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya mahuhuli si Kanata sa pamamagitan lamang ng paghabol sa kanya. Kaya, inilabas niya ang kanyang kanya na espada at sumugod sa kanya, ngunit sapat na mabilis si Kanata upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake, na nakakainis sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag siya ay nagmamasid sa isang nawawalang Mishra mula sa malayo, si Lekti ay nasa likuran niya, ngunit sa halip na umatake, siya ay nauutol sa harap ni Kanata at nauwi sa pagkasira ng plano. Hiniling sa kanya ni Kanata na atakihin siya, at ang isang kinakabahan na si Lekti ay ginawa ito bilang siya ay inutusin. Matapos makipag-away sa kanya ng ilang oras na pagmasdan ni Kanata na pino ang mga galaw ni Lekti, ngunit gaya ng dati, nawawala siya sa sarili niyang pag-iisip dahil wala siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, si Rico ay nagtatago sa mga ulap at nagpatuloy sa palihim na pagpaputok kay Kanata gamit ang kanyang Athena Magical Gun. Ngunit mabilis na lumingon si Kanata sa kabilang panig, hinawakan si Lekti, at hiniwa ang bala ni Rico gamit ang kanyang kalasag. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Rico na ang kanyang pagpaputok ay pwedeng pumaslang sa kanya, ngunit ang kanyang kakayahang manatiling nakatago ay isang uri na walang silbi. Sa gabi, matapos ang pagsasanay at ang mga babae ay nasa kanilang mga dorm, si Mishra ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa hindi niya mahuli si Kanata. Ipinagyayabang muli ni Rico ang kanyang kakayahan at katawan, na humantong sa isang away sa pagitan ng dalawa, habang si Lekti ay naiwan upang maging isang middleman, sinusubukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang dalawa pa na mabulunan ang isa't isa hanggang sa masawi. Kinabukasan, ipinaalam sa kanila ni Kanata ang tungkol sa espesyal na pagsasanay, ngunit idineklara ni Rico na ang isang Diyos ang tulad niya ay hindi sasama sa kanila at gumawa ng biro sa kanyang sarili. Ngunit agad na sumang-ayon sina Mishra at Lekti, kaya dinala ni Kanata si Lekti sa isang tindahan ng damit at binilhan siya ng isang masisiwalat na damit na nagmumukha sa kanya na isang katulong, at inutusan siyang magbigay ng mga flyer sa damit na ito. Nang may nanginginig na mga kamay at lumuluha ang mga mata, kinakabahang humakbang si Lekti papunta sa campus ng academy, hawak-hawak ang isang stack ng mga flyer na nakasuot ng maid outfit. Hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga titig ng mga nagdaraang babae, ngunit hindi nagtagal, isang grupo ng mga lalaki, na hindi makalaban sa kanyang kaakit-akit na hitsura, ay sabik na nagtipon sa paligid niya. Sunod, hiniling niya kay Mishra na hanapin ang kahinaan ni Rico, ngunit ayaw ni Mishra na gawin iyon dahil labag ito sa code ng dalaga. Biglang lumabas ng school building si Rico, at tinakpan ni Kanata si Mishra para hindi sila mahuli. Hindi nagtagal, lumayo si Rico, at ang naguguluhan na si Mishra ay nagpaalala kay Kanata na hinahawakan pa rin niya ang kanyang asset, kaya tinanggal niya ang kanyang mga kamay at casual na humingi ng paumanhin, sinabi na hindi niya namalaya na ginagawa niya iyon. Nagpagalit ito kay Mishra dahil siya ay nahuhumaling sa kanyang mga asset. Hindi nagtagal, nag-aatubili siyang lumayo para sundan si Rico at hanapin ang kanyang kahinaan. Sinusubukan niyang itago ang sarili kay Rico, ngunit si Rico, bilang matalino, ay mabilis na nahuli ang refleksyon ni Mishra sa isa sa mga bintana ng tindahan at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito.
Nauutol si Mishra sa una ngunit hindi nagtagal ay sumagot siya na gusto niyang makasama siya. Hindi makapaniwala si Rico at kinurot niya ang pisngi ni Mishra para tingnan kung nasa ilalim ba siya ng mahiwagang spell, ngunit hindi nagtagal ay hiniling ni Mishra na sundan siya. Dinala niya siya sa isang bookshop at bumili ng boring na philosophy book na nagbibigay ng pagkakataon kay Mishra na tawagin siyang boring goddess. Hindi nagtagal, tumungo si Rico sa isa pang tindahan para lang yakapin ang mga cute na maliliit na stuffed toy. Ngunit nang lapitan siya ni Mishra, muli siyang naging seryoso at naglakad palayo. Samantala, pumunta si Lekti kay Kanata at ibinalita sa kanya na tapos na niyang ipamahagi ang mga flyer sa kabila ng kaba noong una. Kaya naman, inutusan siya ni Kanata na maging part-timer sa restaurant ng academy pero nangingibabaw ang nerbiyos ni Lekti at mukhang malapit na siyang mahimatay. Ngunit bago siya makaback out, nagsimula siyang makakuha ng mga order mula sa lahat ng mga mesa, na pinipilit siyang tumingin sa mga mata ng mga tao at magtrabaho sa kanyang mga pampublikong kasanayan. Gayunpaman, nahihirapan si Lekti na tumanggap ng mga order dahil patuloy niyang hinihiling sa mga lalaki na ulitin ang kanilang mga order, habang tinutukso nila siya. Napagtanto na hindi na niya magagawa ang trabahong ito, tumakbo siya at nagsimulang umiyak sa harap ng pintuan ng kanyang dorm. Hindi nagtagal, binuksan ni Mishra ang pinto at nakita niya ang isang malungkot na si Lekti na diretsyong dumapo sa kanyang likuran. Agad siyang yumakap kay Mishra at kinuwento ang lahat ng nangyari ngayon. Kinabukasan, si Mishra ay nagsusuot ng bunny outfit at sinamahan si Mishra sa Academy Restaurant. Hindi nagtagal, ang mga lalaki ay nagsimulang magkagusto sa kanya, humihiling sa kanya na kunin ang kanilang mga order, at si Mishra ay naging abala bilang isang waitress, kumukuha ng mga order, naghahain ng iced tea at kape, at nakikisalamuha din sa mga lalaki sa parehong oras. Hinahangaan ni Lekti ang pagiging extrovert ng kanyang kaibigan, ngunit masyado pa rin siyang kinakabahan na gawin iyon. Biglang hinimok siya ng isang kaakit-akit na binata na may blonde na buhok na nakaupo sa isa sa mga mesa, na magtiwala sa kanyang instruktor at sundan ang kanyang kaibigan na si Mishra upang madaig ang kanyang pagkamahiyain. Di nagtagal, kinopya ni Lekti ang tono ni Mishra habang kumukuha ng mga order, at hindi nagtagal, dumaloy ang kumpiyansa sa kanyang katawan, hinahayaan siyang batiin ang mga customer, kunin ang kanilang mga order, at magsalita ng mas diretso. Matapos makatapos sa kanilang mga part-time na trabaho, inakusahan ni Lekti si Kanata na pinatrabaho siya sa isang restaurant kahit alam niyang mayroon siyang social anxiety. Ipinaalala sa kanya ni Kanata na gumagamit siya ng napakagandang Aizen-style magical twin sword, na nilikha ng dakilang master na si Albert Eisenach, at alam na niya na si Lekti ay kabilang sa pamilyang iyon. Ang mga taong sumailalim sa mahigpit na pagsasanay, at pinatunayan ang kanilang sarili sa kanilang tunay na kakayahan ay maaari lamang gumamit ng apelyido ni Albert. Sa makatuwid, hiniling niya kay Lekti na magtrabaho ng husto sa kanyang mga kasanayan sa komunikasyon at panlipunan upang labanan ng mata sa mata ang kaaway. Pagkatapos ay tinanong niya kay Mishra ang katayuan ng kanyang misyon, at malungkot siyang sumagot na hindi niya mahanap ang kahinaan ni Rico. Naobserbahan niya lang na nagbabasa si Rico ng boring at bulky philosophy books, pero mahilig din siya sa mga cute na bagay, na medyo kakaiba. Nang marinig ito, pinahahalagahan sila ni Kanata para sa kanilang pagsusumikap at nagpatuloy sa pagbili ng ice cream. Sa gabi, habang si Kanata ay nasa men's dorm na tumitingin sa mga ulat ng kanyang mga estudyante, si Chloe ay pumasok sa loob. Nang magtanong siya tungkol kay Mishra, sumagot si Kanata na ang kanyang magic power reserves ay mas mataas kaysa sa A-ranker, ngunit siya ay ganap na basura pagdating sa paggamit ng kanyang espada. Sa klase, inutusan ni Kanata si Mishra na ilipat ang kanyang espada gamit ang isang middle guard magic cannon para magamit ng husto ang kanyang potensyal. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Mishra na nagsimulang kumilos muli na parang isang brat at tumanggi na sundin ang anumang utos sa isang taksil. Hiniling ni Kanata sa kanya na itigil na ang pagiging makasarili, sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng kanyang potensyal sa isang lumang espada na napakahirap para sa isang baguhan, ngunit si Mishra ay masyadong matigas ang ulo upang makinig sa kanya, at agad siyang tumakbo palabas ng silid-aralan, sonara ang pinto sa mukha ni Kanata. Kinabukasan, ipinadala si Lekti upang maghatid ng kape sa kabin ng punong opisyal kung saan nakatagpo niya ang parehong gwapong Ginoo na humimok sa kanya na magtiwala sa kanyang sarili. Pagkatapos makipagpalitan ng mga pagbati sa kanya, pabalik na si Lekti nang makita niya si Rico at masayang tumakbo papunta sa kanya.
hiniling niya kay Rico na sumama sa kanila para sa pagsasanay, ngunit ang isang mayabang na cosplayer ng Diyosa ay tumangging lumahok sa anumang bagay na magpapawis at magpapahirap sa kanya. Maluha-luha, sinabi ni Lekti na si Mishiro ay hindi pumapasok sa akademya mula noong mga nakaraang araw at wala siyang ideya kung ano ang gagawin kung wala siya. Pero hinaplos ng mayabang na babae ang kanyang mahabang buhok, at sinagot na ang isang Diyosang tulad niya ay walang pakialam sa maliliit na problema. Nang marinig ito, lumabas si Lekti sa silid-aralan at sinabing hihilingin niya kay Kanata na tulungan siya. Sa kabilang banda, ang isang galit at naguguluhan na si Yori ay halos tumalon kay Kanata, na inakusahan siyang hindi nagsanay ng maayos sa mga babae. Nang tanungin ni Kanata kung paano niya nalaman, sumagot si Yori na hindi niya nakita ang airspace na ginagamit ng kanyang mga estudyante mula noong mga nakaraang araw. Nagsimulang lumayo si Kanata sa kanya, sinabing may mas mahalagang bagay siyang dapat gawin kaysa makinig sa pagrereklamo ni Yori sa lahat ng oras. Pagkatapos tumawid sa ilang eskinita, napunta si Kanata sa isang maaliwalas na maliit na coffee shop na pinangalan ng Little Wing. Binuksan niya ang pinto ng kafe, at nakita niya si Mishiro na nagtatrabaho bilang part-timer doon. Nang walang pakundangan na tanungin ni Mishiro si Kanata kung ano ang ginagawa niya rito, pinagalitan siya ng kanyang bokal na tatay, ang may-ari ng coffee shop dahil sa ginawa niyang kawalang galang sa isang bisita. Si Mishiro, na may masamang ugali, ay humiling sa kanyang ama na tumahimik at lumayo. Pagkaalis niya, malungkot na tumingin kay Kanata ang kanyang ama at humingi ng tawad na sinasabing malayo sa perpekto ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Napatingin si Kanata sa family picture na nakasabit sa likod ng bokal na lalaki at ngumiti, kamukha talaga ni Mishiro ang kanyang ina na may matangkad na kulay rosas na buhok. Ang bokal na lalaki ay mukhang anumang oras ay iiyak, at hindi nagtagal, nalaman ni Kanata mula sa kanya na ang ina ni Mishiro ay wala na, at ang larawang ito ng pamilya ay ang kanyang huli at tanging alaala. Inihain ni Bokal si Kanata ng steak at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kanyang nasawi na asawa. Sinabi niya kay Kanata na siya ay isang kamanghamanghang Sky Wizard Warrior na iginagalang ng lahat. Siya ay dating nakikipaglaban sa mga sumasalakay na halimaw at mga nilalang sa langit, ngunit pagkasawi niya, nagbago ang lahat. Wala na siyang magandang relasyon sa kanyang anak kaya nahihirapan siyang kausapin ito. Nang marinig ito, tinanong ni Kanata ang bokal na lalaki kung bakit nahuhumaling si Mishiro sa kanyang magic cannon sword. Tinitigan siya ng bokal na may curious na mga mata, at napagtanto niya na si Kanata ay hindi lamang isang simpleng bisita kundi isang taong napakaraming alam tungkol kay Mishiro. Kaya naman, ipinakilala ni Kanata ang kanyang sarili bilang instruktor ni Mishiro, na ang trabaho ay gawin siyang isang malakas na mandirigma. Matapos marinig ang tungkol kay Kanata, sumagot ang bokal na ang ina ni Mishiro ay isang mahusay na magic cannon swordsman sa ibang lumulutang na lungsod na dati nilang tinitirhan. Ngunit isang araw, nagmisyon siya at hindi na bumalik, at hindi nagtagal, nawala ang lahat ng alaala ng kanyang asawa dahil natural siya at hindi Sky Wizard. Kaya, nais ni Mishiro na ipagpatuloy ang magic cannon sword dahil hindi niya nais na makalimutan ang kanyang ina. Noong bata pa si Mishiro, mahaba at mahihirap na misyon ang pinupuntahan ng kanyang ina, ngunit pag-uwi niya sa bahay, buong pagmamahal niyang tinatrato si Mishiro. Siya ay minamahal din ng mga taong bayan, na nagpapahalaga sa kanya para sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Nagpapasalamat sila sa kanyang ina sa pag-aalaga sa lungsod ng Iris, at tumangala si Mishiro sa kanyang ina. Gayunpaman, halos hindi alam ng kanyang ina ang anumang bagay tungkol sa pang-araw-araw na mga kasanayan, at sa wakas ay ginagamit niya ang kanyang makapangyarihang salamangka upang labhan ang mga damit na nag-iwan ng malaking butas sa kanilang tahanan. Isang araw, nagpaalam sa kanya si Mishiro at ang kanyang ama, nangako na ihahain nila siya ng steak pagbalik niya mula sa kanyang misyon. Pagkaraan ng ilang araw, nang tumakbo ang maliit na Mishiro sa kanyang ama at nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang ina, casual niyang sinabi sa kanya na wala silang ina sa bahay na ito. Natakot si Mishiro nang makitang wala ng alaala ang kanyang ama sa kanyang asawa, kaya tumakbo siya upang magtanong sa mga taga-roon, ngunit wala nang nakakaalam tungkol sa kanyang ina. Sinabi lang nila kay Mishiro na namuhay siyang mag-isa kasama ang kanyang ama sa mahabang panahon, at hindi pa nila narinig ang tungkol kay Sky Wizard Iris. Lumipas ang mga araw, at isang gabi, binisita sila ng patrol police dala ang espada ng kanya ng kanyang ina, na sinasabing ang Wizard Iris ay isang malakas na babae na sinubukang protektahan sila hanggang sa wakas.
Mula sa araw na iyon, nagpa siya ang maliit na Mishra na maging isang sky wizard tulad ng kanyang ina at panatilihing buhay ang kanyang mga alaala. Nang maglaon, binisita ni Kanata si Mishra, nagalit sa sarili dahil hindi niya magamit ng maayos ang espada ng kanyang ina. Sinusundan niya ito sa burol ng pag-asa, kung saan nakahimlay ang mga nasawi na Sky Wizards, at araw-araw binibisita ni Mishra ang lugar na ito. Hiniling niya kay Mishra naman ata sa kanyang ina at isuko kaagad ang kanyang espada, at sinigawan siya ng isang galit na Mishra na palaging kumikilos na parang alam niya ang lahat. Ngunit hindi sumuko si Kanata, at nagpatuloy siya sa pagpapaalala sa kanya na ang kanyang ina ay palaging gustong iligtas ang mundo. Ang huling hiling niya ay protektahan ang mga taong mahal niya at hindi ang magical cannon sword. Kaya kung mananatili siyang matigas ang ulo, tataas ang panganib niyang masawi, at sa lalong madaling panahon, makakalimutan din siya ng mga tao. Ngunit nang mapagtanto niya na gustong-gusto ni Mishra na magsanay gamit ang espada ng kanyang ina, sinabihan niya itong Ipangako sa kanyang ina na magiging mas mahusay siya kaysa sa kanya at protektahan ang mga tao at ang kanyang sarili. Kinabukasan, masaya si Lekti na makitang bumalik si Mishra, ngunit si Kanata ay pumutol sa kanilang munting reunion at ipinahayag na maghahain sila ng kape sa isang swimsuit kung hindi sila magsisimulang magsanay. Mabilis na lumipad palayo ang isang natakot na Lekti, at huminto sandali si Mishra, nagpasalamat kay Kanata, at lumipad din palayo. Si Kanata at ang gwapong binata na nagngangalang Leod, na tumulong kay Lekti na magkaroon ng kumpiyansa, ay magkasamang nakaupo sa cafeteria. Ang mga estudyante ay umiiwas kay Kanata, sinisigurado na hindi sila uupo sa tabi ng isang taksil, ngunit halos hindi iyon pinapansin ni Kanata. Pinupuri siya ni Leod sa pagiging casual niya sa lahat ng bagay, at hindi nagtagal, sumama rin sa kanila si Yori, na nagsasabi na nakakabaliw kung paano walang pakialam si Kanata kahit na kinasusuklaman siya ng buong lungsod ng Mogan. Hindi nagtagal, tumingin siya sa isang bungkus ng mga papel na nakalatag sa mesa, na nagpapakita ng mga profile ng susunod na hanay ng mga koponan na maaaring magkaroon ng tunggalian sa kanyang mga estudyante. Tinutuya siya ni Yori, na sinasabi na ang kanyang mahinang koponan ay walang pagkakataon sa harap ng iba pang mga koponan na sinanay na pumaslang. Sumagot si Kanata na malaki ang tsansa ng kanyang koponan na manalo, at ang isang naguguluhan na si Yori ay lumayo na humihingal sa galit. Sinusundan siya ni Leod para gamaon ang kanyang kalooban. Biglang lumapit si Rico kay Kanata at umupo sa harapan niya. Pagkatapos, tulad ng isang nahuhumaling sa sarili na panatiko, ipinagmamalaki niya ang kanyang kagandahan at maganda na katawan. Sinabi niya na ngayon, pagkatapos maligo, nang tingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, napagtanto niya na walang ibang tao sa mundo na kasing ganda niya. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Kanata, na nagsasabing siya ang pinaka-nakakatawang nilalang sa planetang ito. Hindi nagtagal, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanilang tunggalian sa isa pang koponan, na ipinaalam sa kanya na maaaring magkaroon ng pagkakataon sina Lekti at Mishra dahil nagsasanay sila, ngunit hindi siya sigurado tungkol sa kanya. Pinagkrus ni Rico ang kanyang mga braso sa pagmamataas, at nagpatuloy sa kanyang pamilyar na punchline na hindi magsasanay sa ilalim niya ang isang Diyosang tulad niya. Sinisikap ni Mishra at Lekti na mag-drill sa kanya, humihiling sa kanya na sumama man lang sa kanila para sa rank match, ngunit walang intensyon si Rico na hiyain ang sarili sa isang laban na alam niyang matatalo siya. Isang desperado na si Mishra ang lumuhad, nakikiusap kay Rico na huwag maging matigas ang ulo, ngunit pumasok si Kanata sa loob ng silid-aralan at binuhat siya, hiniling sa kanya na huwag lumuhad ng madalas. Sinabi niya kay Rico na wala siyang pakialam kung ayaw nitong magsanay, ngunit hindi siya dapat magreklamo tungkol sa hindi na magkakaroon ng isa pang pagkakataong patunayan ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mishra at ipinahayag na bibigyan niya ito ng susi sa tagumpay. Kinabukasan, nagising si Rico sa isang masamang panaginip tungkol sa kanyang kapatid na kinuha ang lahat ng kanyang limelight habang siya ay nasa anino, tumatakbo upang maabyutan siya. Naghanda siya at nagsimulang maglakad sa campus ng academy. Sa kabilang banda, dinala ni Kanata si Mishra sa training grounds para bigyan siya ng matinding personal na pagsasanay. Inutusan niya itong bigyang pansin, dahil isang beses lang niya ipapakita ang kanyang ultimate power move. Hindi nagtagal, pinakawalan niya ang kanyang itim na espada na pinangalanang Gladius, na tinatawag ding Sword of Destruction na ginamit bilang Chronos. Itinaas niya ang kanyang espada sa hangin, nire-recharge ito, at maya-maya ay isang pulang bug zone ng kuryente ang lumabas mula rito, na nagdulot ng malaking pagsabog.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Mishra na ang hakbang na ito ay tinatawag na Kanan Sword Battle Attack Blaster, at ngayon ay matututuhan niya ang trick move na ito mula sa kanya. Tumayo siya sa tabi ni Mishra, hinawakan ang kanyang espada para sa kanya, at tinuruan siyang ibuhos ang enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan sa kanyang espada. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang espada at target na kakayahan ay parehong katulad ng isang sanggol, ngunit hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa pagtuturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman. Kaya, pag-aaralan nila ang kanyang ultimate move. Nang tanungin ni Mishra kung ito ang susi sa tagumpay, sumagot si Kanata na ang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang mahiwagang enerhiya at kung gaano niya ito magagamit. Di nagtagal, sinunod ni Mishra ang kanyang mga utos at itinatakda ang kanyang mahiwagang enerhiya sa loob ng kanyang espada, na nagpapadala ng malaking alon ng kapangyarihan sa kalangitan. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam siya ng pagkaubos ng enerhiya, at nanghihina ang kanyang katawan dahil sa mahiwagang kapangyarihan. Nang tumingin si Mishra kay Kanata, nakita niya ang mga patak ng pawis na tumutulo sa kanyang mukha, malinaw na nagpapahiwatig na siya ay pagod din. Inutusan siya ni Kanata na magsanay lamang ng 3 shot bawat araw, at gamitin ito para tulungan ang kanyang koponan na manalo sa rank match. Pagkatapos ay inilabas niya si Lekti para sa pagsasanay, ngunit tila nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang espada ay ginawa ni Albert, na kilala rin bilang Sword God, na ang mga inapo ay nagtrabaho sa pagpapabuti ng mga espada. Pagkatapos, ipinaalala ni Kanata sa kanya ang pagsasanay sa pagbuo ng kumpiyansa na ginawa nila, na hinihiling sa kanya na gamitin iyon habang nakikipaglaban sa kanya. Hindi nagtagal, parehong abala sina Lekti at Kanata sa isang magandang tunggalian ng mga espada at kutsilyo. Kahit na si Lekti ay hindi nakaka-score ng isang hit, siya ay gumagawa ng mahusay na mga pagpapabuti. Samantala, si Rico ay abala sa pagmamasid sa kanyang mga kabatch na gumagawa ng mahusay na mga pagpapabuti sa ilalim ni Kanata, ngunit biglang dumating si Kanata sa kanyang likuran at tumingin sa kanyang suot na pink na salamin na ginagamit upang i-activate ang kanyang kakayahan sa pagdetect, ang clairvoyance. Sinabi ni Rico na hindi na niya kailangang matutunan ang susi sa victory move na itinuro niya kay Mishra, dahil ang isang Diyosang tulad niya ay hindi makakapaghintay ng matagal na i-charge ang kanyang espada at saka umatake. Ipinahayag ni Kanata na ang kanyang mga kasanayan ay makakatulong sa kanila sa sniping, pagsusuri, malawak na kaalaman sa larangan ng digmaan, at paggawa ng desisyon. Ang mga kasanayang natutunan niyang mag-isa ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga kasanayan sa clairvoyant. Hinihikayat niya itong sumali sa koponan dahil magkakasama silang gagawa ng 3 susi sa tagumpay. Hinihiling ni Kanata sa kanya na magpasya kung nais niyang umakyat ng mas mataas kaysa sa kanyang kapatid, or umiyak tungkol sa pagiging talunan sa buong buhay niya. Kinabukasan, kasama rin ni Rico sa pagsasanay sina Lekti at Mishra. Pagkaraan ng ilang buwan, ang lungsod ng Mogan ay nasa ilalim ng banta ng mga lumilipad na halimaw. Pinapalibutan ng lungsod ang sarili ng isang kalasag, at ang mga regular na estudyante at mga hindi lumalaban sa langit ay hinihiling na lumikas sa mas ligtas na mga lugar. Isang air raid alert ang inilabas, at ang akademya ay abala sa paghahanda para sa mga emergency evacuation. Ang punong opisyal ay nagpapadala ng isang pangkat ng mga firearms sa mga posisyon sa gitna, habang ang E-rank ay tutulong sa mga paglikas. Kaya, si Kanata at ang kanyang E-rank team ay abala sa paglikas ng mga tao at pagdadala sa kanila sa mas ligtas na mga lugar. Pagkaraan ng ilang oras na pagtatrabaho, tinanong ni Rico kung bakit nakikipagtulungan si Kanata sa mga E-ranker na tulad nila gayong siya ang dapat na nasa harapang linya na nagpo-protekta sa akademya dahil siya ang ace. Biglang, isang nag-aalalang Lekti ang tumawag sa kanila kasama ang isang batang babae, at hiniling ni Rico na mabilis siyang dalhin sa mga silungan. Ngunit kinuha ni Kanata ang kanilang pansin sa isang grupo ng mga halimaw na tumawid na sa mga hadlang. Di nagtagal, pinaslang sila ni Chloe at Yori, gayunpaman, lumipad si Leod sa kanila, ipinaalam sa kanila na ang isang hiwalay na pangkat ng mga halimaw ay nawasak ang kanilang mga linya ng depensa. Laminggalingi si Chloe at Yori sa paligid upang makitang nakapasok na ang mga halimaw sa Mogan. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, inutusan ng head supervisor ang E-rankers na maghanda para sa labanan at huwag hayaang makapasok ang mga halimaw na iyon sa lungsod. Biglang nakita ni Mishra ang isang grupo ng mga Beatles na papalapit sa kanila.
Kaya, sa kaunting pagsisikap, nagawa niyang salakayin sila, at pinuri siya ni Kanata para sa pagpapabuti sa isang mahusay na bilis. Ngunit bigla siyang nagpakawalan ng attack blaster sa lungsod, sinira ang mga gusali at gumawa ng mga butas sa lupa. Sinimulan siyang sisihin ng lahat, at sinigawan sila ng isang inis na Mishra, na nagsasabing hindi niya ito sinasadya. Kaya, ibinaling ni Kanata ang kanyang mukha sa direksyon kung saan nasira din niya ang coffee shop ng kanyang ama. Sa kabilang banda, ang Sky Wizards ay nahihirapang harapin ang malaking bilang ng mga Beatles na nakapasok na sa lungsod. Napagtanto ng punong supervisor na hindi sila mananalo hanggat hindi nila napapabagsak ang commander ng mga nilalang na ito. Sa lalong madaling panahon, nalaman niya na ang Beetle Commander, na pinangalan ng Chimera, ay nagtatago sa Block 24. Inutusan niya ang lahat ng mga unit na ipadala sa Block 24, at ang lahat ng kapangyarihan ay dapat na itutok sa isang direksyon. Dahil kung matagumpay nilang mapapabagsak ang Chimera, automatikong atras ang mga Beatles. Gayunpaman, kahit na napaslang na ng Sky Wizards ang Chimera, walang pagbabago sa kaaway. Samantala, sinabi ni Kanata sa kanyang koponan na maaaring mayroong higit sa isang Chimera sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, isinuot ni Rico ang kanyang pink na salamin para i-activate ang kanyang clairvoyant skills at hanapin ang nakatagong Chimera. Di nagtagal, sinabi ni Kanata sa tatlo na kailangan nilang ibagsak ang Chimera ng mag-isa. Kapag ang mga babae ay tumingin sa kanya na parang nabaliw, ipinahayag niya na sila ay nagsanay upang mabuhay at hindi masawi sa isang walang kabuluhang kasawian, upang maprotektahan nila ang higit pang mga tao. Sinabi niya sa kanila na magagawa nila ang misyon na ito, at naniniwala siya sa kanilang mga kakayahan. Kaya, sa wakas ay pumayag ang tatlo na labanan ang Chimera. Maya-maya, lumilipad na sila patungo sa barrier opening kung saan paparating ang Beatles. Pinakiusapan sila ni Kanata na kumilos ayon sa kanilang binalak. Kaya, una, kukunin ni Lekti ang kanilang pansin sa malapit na labanan, at si Lekti ay nagpatuloy sa paggawa ng isang mahusay na trabaho. Susunod, tinakpan ni Rico si Mishra gamit ang kanyang pangmatagalang kasanayan sa pag-sniping, at ginawa ni Rico ang sinabi sa kanya. Sa wakas, ginagamit ni Mishra ang kanyang superior na kasanayan sa pagpabilis upang lapitan ang kalaban at tangayan sila ng isang attack blaster, at inatake niya sila gamit ang attack blaster move. Ngunit maraming Beatles ang dapat harapin. Iniaalok ni Lekti ang kanyang cover habang pinaputukan ni Rico ang Beatles gamit ang kanyang sniper. Sa wakas, naglunsad si Mishra ng isang malupit na pag-atake sa kanila, na pinaslang silang lahat. Ngunit biglang, isang demonyong halimaw ang humampid sa kanya. Gayunpaman, mabilis itong dinepensahan ni Kanata at iniligtas si Mishra. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na umatras, inactivate ang kanyang sarili tulad ng dati, at sumugod sa halimaw. Para siyang pro na pinipigilan ang lahat ng pag-atake ng kakaibang halimaw at tinamaan ang ulo nito. Di nagtagal, isang malupit na away ang naganap sa pagitan ng dalawa, at pagkaraan ng ilang oras, isang pagsabog ang yumanig sa lungsod. Tumakbo ang tatlong babae para hawakan ang isang walang malay na si Kanata, na nagising pagkaraan ng ilang oras. Masaya niyang tinitingnan ang maaliwalas na kalangitan, at sinabihan ang mga babae na maghanda para sa laban para sa kanilang rank match dahil nanalo na sila sa isang tunay na digmaan. Pagkaraan ng ilang araw, nagtitipon ang mga tao sa lugar ng laban ng Academy upang panoorin ang koponan ni Kanata na lumaban sa mga matataas na ranggo. Ngunit sa kahihiyan ni Kanata, natalo sila sa laban sa kanilang mga karibal sa loob ng ilang minuto. Kinukot siya ni Yori si Kanata dahil hindi niya sinanay ng mabuti ang kanyang koponan, ngunit mukhang hindi iniisip ni Kanata ang kanyang mga panunuya. Pagkatapos ng lahat, tinawag ng punong supervisor sina Yori, Chloe, at Leod sa kanyang opisina, na hinihiling sa kanila na matapat na sabihin sa kanya kung pinaslang nila ang Chimera noong isang araw or hindi. Sumagot ang tatlo na hindi sila ang nakatalo sa Chimera. Sinabi sa kanila ng head supervisor na iginiit ni Kanata na ang kanyang sinanay na grupo ang siyang tumalo sa hindi pangkaraniwang halimaw na iyon. Bilang kapalit, hiniling niya sa mga autoridad na huwag silang parusahan dahil sa pagsira sa pampublikong ari-arian, ngunit tinanggihan ng punong supervisor ang alok at planong buwagin ang pangkat ng E601 upang mapanatiling patas ang mga bagay. Matatanggal din si Kanata sa kanyang mga tungkulin. Sa sorpresa ng lahat, agad na sumang-ayon si Yori sa panukala, sinabi na ang isang taksil na tulad ni Kanata ay hindi kailanman maaaring maging isang mahusay na tagapagturo.
Hiniling ng punong opisyal kay Chloe na ipadala si Kanata sa kanyang opisina pagkaraan ng ilang oras. Sa kabilang banda, galit na galit si Mishra na walang nakakakilala na sila ang nakatalo sa halimaw. Sinagot ni Kanata na dahil walang nakakita sa kanilang pakikipaglaban sa Chimera, natural lang na nahihirapan silang maniwala. Hiniling ni Kanata sa kanila na ihinto ang pagkagalit tungkol sa mga kalokohang bagay, at tumuon sa isang bagong hamon na tinatawag na Miss Gun Tournament kung saan sumali ang lahat ng fired-in maliban sa mga S-rank. Ang mga mananalong koponan ay makakakuha ng 2 buong ranggo at makakatanggap ng mga cutting-edge na gear na ginawa ng Alchemy Division, pati na rin ang mga taunang pass para sa libreng pagpasok sa mga establishmento ng Miss Gun. Ang mga babae ay nagsimulang mangarap tungkol sa pagkapanalo sa kompetisyon at sumang-ayon na lumahok dito. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag si Canada sa opisina ng punong supervisor, na nagsabi sa kanya na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho bilang isang tagapagsanay dahil wala siyang ginawa kundi palawigan ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Ang pagdisband sa koponan ay ang pinakalohikal na bagay na dapat gawin dahil sila ay hindi mukhang motivated sa lahat. Hindi sumasang-ayon si Kanata sa kanya at ipinahayag na pumirma siya bilang kanilang tagapagsanay upang tulungan silang maging tunay na Sky Wizards, at hindi siya sumusuko bago gawin iyon. Tinutuya siya ng punong supervisor, na sinasabing may pagdududa siya na ang isang traidor na tulad niya ay makakapagsanay sa mga maling bagay na iyon. Hiniling ni Kanata sa kanya na itago ang kanyang mga pagdududa sa kanyang sarili, dahil kailangan lang niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga babae. Sinabi rin niya sa kanya na sisiguraduhin niyang mananalo ang team niya sa Miss Gun Tournament para makilala siya ng iba. Samantala, ang mga babae ay nakikinig sa pag-uusap mula sa likod ng mga pintuan, at sa sandaling binuksan ni Kanata ang pinto upang lumabas, nahulog sila sa kanyang paanan. Pagkatapos, paulit-ulit silang nagtatanong sa kanya tungkol sa disbandment, ngunit walang sinabi sa kanila si Kanata at lumayo. Sa silid-aralan, pagkatapos malaman kay Kanata ang nangyari sa opisina, ang mga babae ay natahimik, nabalisa sa lungkot. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng mga babae na nais nilang maging mas malakas, kaya sinabihan sila ni Kanata na huminto sa pag-uugaling tulad ng pagiging iyakin at simulan ang kanilang mga kakayahan upang manalo sa paligsahan. Ang magandang bahagi ay, inilalagay ng paligsahan ang lahat ng mga miyembro sa isang malinis na talaan, at ang mga nakaraang mga marka ay walang kahulugan. Pagkatapos, sinabihan sila ni Kanata na maghanda para sa isang bagong ehersisyo na sisimulan nila bukas. Sa kabilang banda, dinala ng head supervisor sina Chloe, Yuri, at Leod sa isang secret science lab kung saan pinag-aaralan nila ang dissection ng mga beetle na umaatake sa kanila. Di nagtagal, pumasok sila sa isang malaking laboratorio na may mga nasawi na beetles na napreserba sa mga kemikal, na nadissect at nasubak. Binati sila ng punong siyentipiko, at nagpakilala sila. Pagkatapos, dinala niya sila upang makita ang nasawi na Chimera na pinaslang ni Kanata. Ang Chimera na ito ay mas malaki kaysa sa mga karaniwang Chimera na ginagamit nila sa pakikipaglaban noon. Sinabi sa kanila ng siyentipiko na ang halimaw na ito ay maaaring muling buuin ang sarili upang makagawa ng ilang kopya. Matapos matuto ng kaunti tungkol sa kaaway na beetles, umalis sila sa laboratorio. Kinabukasan, sina Mishra, Lekti, at Rico ay lumahok sa Miss Gun Rival Matchmaking Meeting, kung saan dapat nilang makuha ang kanilang karibal na koponan sa isang laro ng pagkakataon. Naglalaro sila ng laro at nakakuha ng slot 6 sa Block D, at ang kanilang unang laban ay sa isang E-ranker. Tumakbo sila upang sabihin ito kay Kanata, ngunit biglang sumabad si Yuri at sinabi sa kanila na sasali rin ang kanyang pangkat ng firearm. Hiniling sa kanya ng administrasyon ng Sky Wizard Academy na tumulong sa isang antas ng koponan. Ipinaalam sa kanya ni Kanata na malamang na maghaharap sila sa finals, at dapat maghanda si Yuri para matalo. Hinahamon niya si Yuri na kung manalo sila sa finals, kailangang sumali si Yuri sa kanyang koponan ng firearm. Umalis si Yuri na nagsasabing hinding-hindi mangyayari iyon sa loob ng 1 bilyong taon, habang ang kanyang namumulang pisngi ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay may malaking crush sa kanyang senior. 3 taon na ang nakalilipas nang unang sumali si Yuri sa Sky Wizards Academy bilang fresher. Pumunta siya upang manood ng laban sa pagitan ng isang D-ranker na Kanata at isang A-ranker na senior. Sa kanyang sorpresa, nanalo si Kanata sa laban sa kabila ng pagiging mababa sa kanyang ranggo at nagawa ring iligtas si Yuri mula sa isang ligaw na pag-atake.
Natigilan si Yori nang makita si Kanata at hiniling sa kanya na hayaan itong magpasalamat sa kanya sa tamang paraan. Kaya, hiniling sa kanya ni Kanata na sumama sa kanya sa himpapawid dahil kailangan nila ng mga taong mapagkakatiwalaan na magbabantay sa kanilang likuran sa mga laban. Sa kasalukuyan, magkasamang nakaupo sina Chloe, Yuri, at Leod, tinatalakay ang isang kamakailang pag-atake sa campus nang tumalon si Kanata mula sa isang malapit na puno, at sumama sa kanyang matagal ng mga kaibigan. Nang makita siya, nagsimulang kumilos muli si Yuri na parang isang talunan, na inakusahan siyang nag-eavesdrop na parang kilabot, at pagkatapos ay lumayo tulad ng dati. Sinabi sa kanya ni Chloe na nang hilingin ng Sky Division kay Yori na sanayin ng isang team, kumuha siya ng E-ranker. Sumagot si Kanata na alam niya na dahil maaaring kumilos si Yori na parang isang matigas ang ulo na hayop, ngunit siya ay napakatapat at responsable sa puso. Sa kabilang banda, sina Michiru, Rico, at Lecty ay nagsasanay sa mga peking beetles, ngunit nahihirapan silang mag-coordinate. Habang nasa unahan sina Michiru at Lecty at nasa sideline para atakihin ang Beatles, hindi sila tinutulungan ni Rico bilang middle guard at patuloy na nagrereklamo na masakit sa leeg ang posisyon ng middle guard. Napagtatanto na ang mga babae ay haantong lamang sa pagpaslang sa isa't isa tulad nito, inilipat ni Kanata ang kanilang mga posisyon kung saan si Rico ang nangunguna sa posisyon. Hindi nagtagal, nagsimula na naman silang mag-training, at sa pagkakataong ito, mahusay na ang performance ni Rico. Hiniling niya kay Michiru na bantayan ang kanang dulo habang haharapin nila ni Lecty ang left end na Beatles. Noong una, medyo nag-aalangan si Michiru, ngunit nang sabihin ni Rico na umaasa siya sa kanya, mabilis niyang sinimulan ang kanyang makakaya. Pagkatapos, hiniling ni Rico kay Lecty na tapusin ang mga kaaway sa kanan habang iniiwasan sila ni Michiru mula sa kaliwa. Di nagtagal, naging mas kumpiyansa ang mga babae, at masaya si Kanata na makita silang nagsusumikap na magkasama bilang isang koponan. Biglang dumating si Yori kasama ang kanyang koponan, at ipinakita nila ang kanilang mga kasanayan, na ginagawang halata na mas kumpiyansa sila kaysa sa koponan ni Kanata. Tumingin si Yori kay Kanata at sa isang mapanuksong tono, nagtanong kung ang kanyang koponan ay sapat na upang humarap laban sa kanya. Pagkarinig nito, sinabi ni Kanata sa mga babae na matatalo lang nila ang koponan ni Yori kung lalaban sila ng magkakasama bilang isang unit. Ang pakikipaglaban ng magkasama ay ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang isang superior team, at ang mga babae ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Nang maglaon, habang sila ay nag-iisa, sinabi ni Kanata kay Rico na siya ang pinakamahalaga sa dalawa at nagbibigay sa kanila ng magagandang tagubilin kapag kinakailangan. Medyo nabigla si Rico pero sinabi pa niya na ang pagsasabi ng mga halatang bagay ay hindi magpapaibig sa kanya kay Kanata. Sa gabi, nang pauwi na si Kanata, hinihintay siya ni Yori sa gate ng academy. Hiniling niya sa kanya na sundan siya dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya. Hindi nagtagal, sabay silang umupo sa isang restaurant habang sina Michiru, Rico, at Lecty ay kumuha ng isa pang mesa dahil ini-stalk nila ang kanilang guro at ang kanyang potensyal na romantikong interes. Una, iniirita ni Kanata si Yori sa pagsasabing nabasa niya ang kanyang panayam sa Mogan Magazine kung saan binanggit nito na ang kanyang ideal type ay isang taong mas malakas kaysa sa kanya at naniniwala siya na si Chloe iyon. Tumayo si Yori sa pagkainis pero kumalma ng saglit at hiniling kay Kanata na huminto sa kanyang trabaho bilang isang instruktor dahil walang potensyal ang kanyang mga estudyante. Gayunpaman, tinitingnan siya ni Kanata sa mata at tumugon na, bilang kanilang instruktor, maaari niyang kumpirmahin na ang mga babae ay may maraming potensyal. Nang marinig ito, tumayo si Yori para maglakad palabas, sinabing siya na lang ang magbabayad ng bill. Kaya, sumagot si Kanata na babayaran niya ang bill ng kanyang mga palihim na estudyante na matagal nang sumusubaybay sa kanya. Nabalisa si Michiru sa pagkabigla kapag napagtanto niyang alam ni Kanata na sinusubaybayan nila siya mula kanina. Kinaumagahan, maagang gumising si Lecty kaysa sa karaniwan at lumabas para tumakbo. Habang nagjo-jogging, nakita niya si Kanata at tinanong siya tungkol sa kasalukuyang katayuan ng kanyang pagsasanay sa ilalim niya. Alam niya na sa kasalukuyan, si Kanata ay nagdaragdag ng higit pang pagkakaiba-iba sa kanilang mga taktika sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iba't ibang posisyon at tungkulin. Ngunit sa tingin niya, hindi maaaring maging isang mahusay na taliba si Michiru sa kanyang kamanghamanghang mga kasanayan, habang siya ay kulang din sa ilang mga lugar.
Pinahahalagahan siya ni Kanata sa paglalagay ng ilang magagandang puntos, ngunit pinasuot niya muli ang maid dress at hiniling sa staff ng restaurant na gawan siyang muli ng part-time, at masayang sumang-ayon ang logistics division. Hiniling ni Kanata kay Lekti na bigyang pansin ito, at magtrabaho ng husto dahil malapit nang maging war zone ang tanghalian para sa kanya. Nagsisimula nang bumuhos ang mga order, at wala nang oras si Lekti para huminga. Gayunpaman, napansin niya na medyo clumsy siya, habang ang iba pang mga part-timer ay napakaayos sa kanilang mga salita at kilos. Pinagmamasdan siya ni Kanata mula sa malayo at napagtanto niya na nagiging mas mahusay din si Lekti sa kanyang trabaho. Nais lang niyang patuloy itong bigyang pansin ang kanyang paligid, at sa kalaunan ay susunod ang mga resulta. Nang maglaon, kinuha ni Kanata ang mga babae para sa pagsasanay gamit ang mga peking balloon beetle. Habang si Mishra ay nahihirapang pumaslang ng kahit isa, si Rico ay mabilis at mahusay at tila gumagawa ng maayos. Si Lekti, bilang rear guard, ay pinagmamasdan sila mula sa malayo, ngunit mukhang kinakabahan siya. Nilapitan siya ni Kanata at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Siya ay tumugon na ang papel ng rear guard ay napakalungkot. Sinabi sa kanya ni Kanata na ang rear guard ang huling linya ng depensa, at kung hindi siya magtitiwala sa kanyang mga kasama, makakaramdam siya ng labis na kalungkutan at kawalan ng magawa. Nang marinig ito, napagtanto ni Lekti na kailangan niyang patuloy na bigyang pansin ang kanyang paligid na hindi niya ginagawa noong siya ang taliba at si Mishra ang rear guard. Mabilis niyang sinabi kay Mishra na mahusay ang kanyang ginagawa at labis siyang humanga na kaya niyang patuloy na magpaputok habang gumagalaw ng napakabilis. Hinikayat niya si Mishra sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na marami pa siyang magagawa gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang mahika, at mga kasanayan sa pamamagitan ng pagpapanatiling mahigpit sa kanyang mga galaw at pagbilang ng bawat shot. Sa pamamagitan nito, si Mishra ay napuno ng bagong kumpiyansa, at nagsimula siyang gumanap ng mas mahusay. Pinahahalagahan din ni Lekti si Rico sa pagiging isang hindi kapani-paniwalang rear guard at patuloy na sinusuri ang lahat. Sa panghihikayat ni Lekti, nagawa ni Mishra na pumaslang ng maraming beetles, habang si Rico ay nakapagbigay sa kanya ng magandang cover. Hindi nagtagal, lumipad patungo sa kanya ang ilang beetles, ngunit mabilis niyang naiwasan ang mga ito. Di nagtagal, lumipad si Kanata patungo kay Lekti at pinahahalagahan siya para sa kanyang mahusay na pagganap na sinasabing nakapasa siya sa pagsusulit. Pagkatapos ng training, pabalik na si Kanata mula sa shower nang makasalubong niya si Chloe, na mukhang multo na may eye bags. Sinabi niya sa kanya na sila ay nasa patrol duty pagkatapos ng araw-araw na pag-atake sa mga lalaking estudyante. Nang magtanong si Kanata tungkol sa umaatake, sumagot siya na ang tanging impormasyon ay ang nanghuhuli ay gumagamit ng Ming armas. Di nagtagal, nagpakita si Mishra na humihiling kay Kanata na huminto sa kanyang pagsasanay at bigyan sila ng ilang mga advanced na antas ng pagsasanay, ngunit tumanggi si Kanata. Hiniling sa kanya ni Kanata na tipunin ang lahat sa silid ng fire team, at kapag naroon na sila, inutusan niya silang manirahan ng magkasama mula ngayon hanggang sa araw ng laban sa silid ng fire team. Gusto niyang magsama-sama ang tatlo hanggat maaari, kasama na ang pagtambay. Mamaya, naabutan ni Kanata si Yori at binigyan siya ng cream puff tulad ng mga lumang panahon, ngunit tila nababalisa parent si Yori sa kanya. Sinubukan niyang itapon ang cream puff sa mukha nito, ngunit mabilis na sinabi sa kanya ni Kanata na galing ito sa food stand sa parke kung saan sila pumupunta noon pagkatapos ng practice. Nang marinig ito, pinigilan ni Yori ang kanyang sarili at nagpa siya na huwag ilabas ang kanyang galit sa mga pagkain. Habang pinapanood siyang kumakain, pakiramdam ni Kanata ay muling binubuhay ang mga lumang alaala. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung tinatanggihan niyang gamitin ang sibat dahil siya ang nagpalit nito mula sa espada hanggang sa sibat. Ginawa niya ang sibat para sa kanya dahil nakaugalian niyang tumalon pabalik sa panahon ng pag-atake. Sinabi ni Kanata sa kanya na siya ay kahanga-hanga sa simula, at talagang hindi niya kailangang turuan siya. Hinihiling niya sa kanya na huwag sumuko at magiging maayos siya nang wala siya. Bago pa maipahayag ni Yori ang kanyang nararamdaman, biglang bumuhos ang hangin sa katahimikan. Nagpakita ang umaatake, ang kanyang nakakatakot na ngiti ay nagpapalamig sa kanyang gulugod habang bumubulong siya ng mga deklarasyon ng pagmamahal para sa kanya. Sa isang malabong galaw, mas mabilis kaysa sa maaring sundin ng mga mata ni Yori, humampad siya mula sa likuran, na puwersahang nagpatambo sa kanya.
Ang kanyang mga sandata ay humahampas sa hangin, na nagiiwan sa kanya ng masakit na mga sugat at mga pasa habang nagpupumilit itong ipagtanggol ang sarili. Humakbang papasok si Kanata, matalim at nagkukwenta ang kanyang tingin. Bumunot ng kanyang kutsilyo, inaabangan niya ang mga galaw ng umaatake, na humaharang sa bawat atake ng may katumpakan. Gamit ang isang mabilis na counter, hiniwa ni Kanata ang braso ng lalaki, malalim ang kanyang talem. Ang umaatake ay umungal at umatras. Bago nila siya mahuli, nawala siya sa mga puno na parang multo. Bumagsak si Yori, naubos ang kanyang lakas, at binuhat siya ni Kanata at dinala sa kanyang mga estudyante, determinadong iligtas siya sa lahat ng mga paraan. Inakusahan siya ni Rico ng pagdukot sa pinuno ng karibal na pangkat. Biglang nagising si Yori, at nang matagpuan niya ang kanyang sarili na walang saplot na may kasamang lalaki sa silid, tinutukan niya ng magic gun si Kanata, na sinasabing tatapusin niya ito. Hiniling sa kanya ni Kanata na huminahon at tinanong kung sino ang naglalagay ng mga baril sa kama. Casual na sagot ni Rico na itinatago niya ang kanya para sa kaligtasan dahil hindi niya hahayaang may gawin si Mishra sa kanyang pagtulog. Napagtanto na siya ay na-corner ng lahat ng mga kababaihan, siya ay tumakas mula sa silid. Hinalok ni Lekti kay Yori ang kanyang mga damit, at humingi ng paumanhin si Yori sa naging dahilan ng kaguluhan. Nang malaman ni Yori na hiniling ni Kanata sa mga babae na manirahan ng magkasama sa iisang bubong, tumawa siya ng kaunti at sumagot na si Kanata ay binibigyan din siya ng mga mahihirap na gawain. Biglang bumalik sa silid si Kanata na nagsasabi na ang mga babae ay nagkakasundo ng maayos, at pagkatapos ay nagpatuloy upang bigyan si Yori ng hugis baka na Lucky Charm. Sinabihan siya ni Yori na huminto sa pag-ikot at paggawa ng lahat ng uri ng kalokohang bagay sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, naging seryoso si Yori at sinabi sa mga babae na kahit na nagpapasalamat siya sa kanilang tulong ngayon, hindi siya magiging madali sa kanila sa huling araw ng laban, at kung matatalo sila, ito na ang katapusan ng kanilang koponan. Nag-alala ang mga babae pagkaalis ni Yori, ngunit hiniling ni Rico na ipagluto siya. Para maiwasan ang away ng dalawa, nagpatuloy si Lekti sa pagluluto para sa kanya. Ang isang natarantang Mishra ay patuloy na nagsasalita, kaya't hiniling siya ni Rico na manahimik at magtiwala kay Lekti. Hindi nagtagal, naluto na ang pagkain, at masarap silang kumain ng magkasama. Sa gitna, dinagdagan ni Rico ang kanyang sikretong sarsa sa pagkain ni Mishra, na lalong nagpasarap. Tapos, mayabang niyang sinabi na alam ng isang Diyos ang tulad niya ang mga sikreto ng masarap na pagkain at panlasa. Kinabukasan, ang trio na kulang sa tulog ay pumasok sa akademya at pumunta para sa isa pang round ng pagsasanay, ngunit marami pa rin silang kulang. Hindi nagtagal, lumipas ang kanilang mga araw sa pagluluto, paglilinis, at pagtulong sa isa't isa habang magkasama sa iisang bubong. Minsan ay binibigyan sila ni Rico ng mga tactical na klase, na tinutulungan si Mishra na matutunan ang teorya ng pakikipaglaban. Sa lalong madaling panahon, ito ay ang araw ng paligsahan, at ang punong supervisor ay nag-aanunsyo ng mga patakaran. Ang koponan na matatalo sa labanan ay matatalo sa paligsahan, at dapat silang gumamit ng mga diskarte at taktika sa totoong buhay upang maging pinuno ng lahat ng firearm. Ang tatlong babae ay may laban kinabukasan sa D-Block, kaya hiniling sa kanila ni Kanata na magpahinga ng maayos ngayong gabi. Kahit na ang mga babae ay nakikitungo ng maayos sa stress, si Mishra ay tila nasa isang mainit na pakiramdam sa lahat ng oras. Nakikita ni Rico na patuloy niyang ginugulo ang mga konsepto, kaya hiniling niya sa kanya na magpahinga. Biglang tumakbo si Lekti sa loob ng kwarto, at nag-aalalang ibinalita sa kanila na hindi gumagana ang heater ng paligan. Kahit anong pilit ni Rico, mukhang hindi niya ito maaayos, ngunit alam ni Mishra kung paano ito ayusin dahil mayroon siyang parehong modelo sa bahay. Di nagtagal, ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang patakbuhin ang kuryente, at ang heater ay nagsimulang gumana muli. Ngunit sinabi sa kanya ni Rico na dahil ginamit niya ang kanyang magic bilang direktang kapangyarihan, ang generator ay hindi gagana ng matagal. Tulad ng sinabi niya, nasira muli ang heater ng tubig, ngunit mayroon silang sapat na tubig upang ibabad ang kanilang sarili sa isang mainit na paligan. Sinabi ni Lekti sa kagalakan na ang pagsasama-sama ay napakasaya. Di nagtagal, pumalit na ang pagiging masungit ni Mishra, at sinigawan niya sila, na sinasabi na pareho silang walang pakialam sa kanya dahil nakapasa na sila sa pagsusulit, at wala silang pakialam kahit matalo sila sa tournament.
Kinabukasan, nakatakda na ang yugto para sa paligsahan, at tinanong ni Kanata si Mishra kung ano ang nasa kanyang maliit na utak. Sumagot siya na hindi siya sapat at baka iwan din siya ni Lekti at Rico balang araw. Hiniling sa kanya ni Kanata na mag-relax at muling sumali sa kanyang koponan, naghihintay para sa kanya. Di nagtagal, nagsimula ang paligsahan, at si Mishra ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanyang mga karibal nang walang anumang plano. Inatake siya ng ibang team gamit ang kanilang mga baril at sibat, ngunit mabilis na sinaklolohan siya ni Rico at Lekti, na hiniling sa kanya na ipaubaya sa kanila ang mga frontline. Pinapahirapan ni Rico at Lekti ang kalaban sa kanilang magkakaugnay at mahusay na pag-atake, habang si Lekti ay nagpapatuloy sa pagharap sa dalawa ng sabay-sabay. Sinimulan silang tutukan ni Rico gamit ang kanyang baril. Napansin ni Mishra na sobrang coordinated ng mga miyembro ng team niya, na halos parang alam na nila kung paano kikilos ang isa't isa. Sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na hindi niya kailangang maging malakas sa lahat ng oras, ngunit kailangan niyang magtiwala at umasa sa kanyang mga kaibigan. Ginagamit niya ang kanyang utak upang tipunin ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, at sa pinakahuling paglipat ng kapangyarihan, natalo niya ang kabilang koponan. Lumalabas na ang nakakabaliw na pagsasanay ni Kanata at pagpilit sa kanila na mamuhay ng magkasama ay hindi nasayang, at sa wakas ay nanalo sila sa unang antas ng paligsahan. Lumipas ang mga araw, at sa bawat antas, nagpapatuloy ang koponan ni Kanata upang talunin ang lahat ng mga kalaban. Tinalo din nila ang C-Rankers at nag-qualify sa semi-finals. Ang koponan ay nagpapatuloy sa pagkabigla sa lahat sa kanilang mga pambihirang kakayahan at talento. Sa semifinals, tinalo ng tatlong hindi kapani-paniwalang mga babae ang Team B936 para maging kwalipikado sa finals. Ngayon, sa wakas, oras na para sa showdown sa koponan ni Yori. Sa lalong madaling panahon, ang balita ng Team B601 na nanalo sa lahat ng mga laban upang maabot ang finals ay nagsimulang kumalat na parang apoy, at lahat ay nakatutok sa panghuling laban, na siyang magpapasya sa kapalaran ng magkabilang koponan. Sa kabilang banda, habang naglalakad patungo sa kanyang dorm, iniisip ni Lekti ang mga panahong nagkaroon siya ng walang galang na personalidad, ngunit salamat kay Kanata, nagawa niyang magbago para sa mas mahusay. Sa makatuwid, nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya at manalo bukas. Sa labas ng mga dorm, dumaan si Rico sa pamilyar na lugar kung saan una niyang nakilala si Kanata na naka-shorts, habang naglalaban ng kanyang pantalon sa water fountain. Naalala niya kung paano siya binansagan na walang modo dahil sa kakaibang ugali nito, ngunit napapangiti siya kapag naaalala niya ang araw na sa wakas ay pinayagan siya nitong sumama sa pagsasanay. Inamin ni Rico na talagang mahusay ang trabaho ng isang walang galang sa pagsasanay sa kanila. Sa loob ng changing room, naiisip ni Mishra ang mga panahong naiirita siya at nadidismaya ng husto, ngunit tinulungan siya ni Kanata na lumapit sa kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng patuloy na paghikayat sa kanya na gumawa ng mas mahusay. Hindi nagtagal, ang tatlong babae ay lumabas sa training ground sa kalagitnaan ng gabi upang magsanay para sa susunod na araw. Habang nagpapahinga si Kanata, napagtanto niya na hindi natensyonado ang mga babae. Sa susunod na araw, ang mga S-level na wizard ay nagpapatrolya upang subaybayan ang anumang kaina-hinalang aktibidad. Sinusuri ni Leod ang gilid, habang si Chloe ay nakatutok sa lupa. Di nagtagal, magsisimula na ang paligsahan, at ang mga tao ay hindi mapakali sa kani-kanilang mga upuan. Naglalakad ang koponan ni Kanata sa loob ng arena na may kinakabahan na si Lekti, na hindi pa nakakita ng ganitong uri ng tao noon. Hiniling sa kanya ni Kanata na huminahon at tumuon sa kanyang laro. Naririnig ni Mishra ang ilang mga bulong tungkol sa mga ito na mga traidor na estudyante, at tinitingnan sila na parang lalamunan sila ng buhay. Sa sandaling pumasok ang koponan ni Yori, ang mga tao ay umuungal sa pananabik na idineklara na sila bilang mga nanalo. Sa lalong madaling panahon, ang anunsyo ng huling laban sa pagitan ng E601 at A227 ay ginawa. Sina Kanata at Yori ay umuupo sa kani-kanilang mga upuan. Mabilis na pumwesto ang koponan ni Yori at pinaputukan sila ng nakakagambalang berdeng putik. Mabilis na iniiwasan ni Mishra ang mga pag-atake at lumipad upang harapin sila, habang hinaharangan ni Lekti ang mga pag-atake ng isa pa. Inatake ng iba pang kalaban si Lekti para paalisin siya sa kanyang teammate, ngunit si Rico ay sumulong sa oras at nailigtas si Lekti sa pamamagitan ng direktang pagpaputok sa isa sa kanilang mga swordsmen, nagbabala na dapat nilang itago ang kanilang maruruming kamay sa kanyang mga kaibigan.
Samantala, si Mishra ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake sa halip na umatake pabalik na nagagalit sa kanyang mga kalaban. Hiniling sa kanya ng babaeng sumusunod kay Mishra na huminto at makipag-away sa kanya ng harapan, ngunit sinabi sa kanya ni Mishra na siya ay mahina sa pagpuntirya. Malapit nang magsawa ang mga tao dahil parang mga pusa at aso ang tumatakbong mga team. Hiniling ni Yori sa kanyang koponan na itulak ang koponan ni Kanata sa gilid at manalo sa kanila, at sinusunod ng kanyang koponan ang kanyang mga utos. Lumipad ng mas mataas si Mishra sa kalangitan, at sinundan siya ni Lily mula sa pangkat ni Yori. Ngunit hindi nagtagal, naghanda si Mishra na paputukan siya. Gayunpaman, nakita na iyon ni Lily mula sa 1 milya ang layo. Siya ay sapat na mahusay upang iwasan ang attack blaster at isara ang distansya sa pagitan nila ni Mishra. Tinitingnan ni Kanata ang lahat ng may isang nasisiyahang ngiti, at sa wakas, pagdating ng sandali, sinabi niya kay Yori na ang kanyang koponan ay nagkamali, sila ay nakatayo sa linya ng apoy ni Mishra. Gayunpaman, sa sorpresa ni Lily, hindi pinaputok ni Mishra ang attack blaster, na nagpagalit sa kanya upang mawala ang kanyang karunungan at sumunggab kay Mishra nang walang anumang plano. Sinabi ni Kanata kay Yori na ang laban ay eksaktong katulad ng kanyang plinano, dahil nabigo ang koponan ni Yori na mapagtanto na sila mismo ang naging biktima. Di nagtagal, muling napunta ni Mishra ang karibal na koponan sa kanyang linya ng pagpuntirya, ngunit sa pagkakataong ito, nagpaputok siya ng attack blaster sa kanila, na tinapos ang lahat at nanalo sa laban. Biglang, isang anunsyo ang ginawa tungkol sa tagumpay ng koponan ni Kanata, ngunit ang boses ay pumutol sa gitna, na nagmumungkahi na may nangyaring mali. Di nagtagal, ang boses ng isang lalaki ang pumalit na psychotically napupunta sa pagsasalita tungkol sa kagandahan ni Yori, at ito ay lumalabas na ang masamang punong siyentipiko na nahuhumaling kay Yori na parang baliw. Isang pulang alerto ang inilabas sa buong Mugen, at ang mga regular na estudyante ay hinihiling na lumikas sa mga kalapit na silungan. Isang panik ang nangyari sa mga manonood, at hindi nagtagal ay pumasok ang lalaki sa arena. Lumipad siya patungo kay Yori, paulit-ulit na sinasabi na mahal niya ito, ngunit pinigilan siya ni Kanata gamit ang kanyang palad, sinipa siya sa hangin. Hindi nagtagal, hiniling niya kay Yori na umalis kaagad at sinabi sa scientist na siya ang kadate niya ngayon. Hinatake niya ng bakal ang binti ni Kanata at humarap sa isang tumatakbong Yori, na tuluyang nabali ang kanyang espada. Ngunit biglang, sinaktan siya ni Mishra gamit ang kanyang ultimate power move. Tinitingnan ni Kanata ang direksyon kung saan naganap ang pag-atake, at tinanong ang kanyang mga estudyante kung ano pa ang ginagawa nila dito. Kapag sinabi ng mga babae na hindi niya kayang labanan ang lalaking iyon ng mag-isa, sinasagot niya na kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, pinaputukan ni Chloe at Leod ang lalaki, na nagpapahiwatig na nasa likod nila sina Yori at Kanata. Naiinis ang scientist at sinigawan sila dahil naputol ang pag-iibigan nila ng kanyang pinakamamahal na si Yori. Mabilis na tinalian ni Kanata ng tela ang kanyang sugat, at naghanda upang labanan ang lalaki kasama ang kanyang mga kasamahang kaibigan. Bigla siyang naging isang napakalaking nilalang na mukhang alien, na nagdedeklara na walang makakapaslang sa kanya. Agad na napagtanto ni Chloe na ang hitsura ng lalaki ay parang demonyong beetle. Hindi nagtagal, ang lalaki ay nagsimula ng isang buhawi sa paligid niya, na nilamon si Yori dito, habang sina Chloe at Leod ay walang magawang tumingin sa kanila. Sa loob ng buhawi, sinabi ng siyentipiko kay Yori na ngayon ay walang makakapigil sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Pinahaba niya ang kanyang mga galame at binalot dito si Yori, dahilan para mabulunan siya sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos, itinapon niya sa lupa ang mga estudyante ni Kanata kapag sinubukan nilang iligtas si Yori. Di nagtagal, inihahanda ni Kanata ang kanyang sarili, at nakilala ni Mishra ang kakaiba, malakas na enerhiya na umuusbong mula sa kanyang katawan. Sa nakakatakot na mukha, sinabihan niya ang lalaki na itigil ang pananakit sa kanyang mga paboritong estudyante. Inilabas niya ang kanyang itim na espada at hiniling kay Yori na manatiling tahimik, at huwag gumawa ng anumang walang ingat na paggalaw. Pagkatapos, hinampon niya ang asul na halimaw, na nagdulot ng malaking pagsabog na sumabog sa arena. Sinabi niya sa lalaki na naaawa siya sa kanya dahil nilamon ng Beatles whispers ang kanyang utak, na ginawa siyang parang demonyo mismo. Hindi nagtagal, napagtanto ng asul na demonyo na naging rogue na rin si Kanata, at binalaan siya nito na mawawala ito sa publiko kapag nalaman nilang may evil energy din ang isang tulad niya.
Hiniling sa kanya ni Kanata na isara ang kanyang bibig at patuloy na inaatake siya muli. Ngunit hinawakan ng lalaking demonyo ang kanyang magkabilang braso at galamay at tinusok ang kanyang leeg. Ngunit biglang, siya ay inaatake mula sa lahat ng panig ng mga kamanghamanghang estudyante ni Kanata. Tinulungan ni Lecty si Kanata, habang sina Mishiro at Rico ang nagligtas kay Yori. Hiniling ni Kanata kay Yori na mabilis na umatras, ngunit inilabas ng lalaking demonyo ang kanyang espada at inihagis ito kay Yori. Ngunit kinuha ni Kanata ang pag-atake sa kanyang sarili, at ang espada ay tumagos sa kanyang katawan. Isang dumudugong Kanata ang bumagsak sa lupa at humihingal na sinabihan si Yori na tumakbo. Tumungo ang lalaking demonyo patungo kay Kanata para tapusin siya ng tuluyan, habang si Yori naman ay nanginginig sa takot. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang tatlong babae ay nagpakita sa kanyang likuran at ipinaalala sa kanya na itinuro sa kanila ni Kanata na huwag sumuko. Nang marinig ito, inilabas ni Yori ang hugis baka na Lucky Charm na ibinigay sa kanya ni Kanata. Ang labanan laban sa taong demonyo ay nagsimula sa matinding determinasyon ni na Mishiro, Lecty, at Rico. Sa kanilang hindi kapani-paniwalang pagtutulungan ng magkakasama, nagagawa nilang harapin ang masamang halimaw, na nagpapakita ng mga kasanayan na nagpapasindak sa mga nanonood. Si Rico, ang sharpshooter, ay pinipigilan ang taong demonyo sa pamamagitan ng kanyang tumpak na putok. Samantala, si Lecty, mabilis at maliksi, ay tumalon sa buhawi, na nagsara sa pagitan nila. Sinugod niya ang halimaw gamit ang kanyang espada, na naglalayong hampasin siya. Ngunit habang inihahatid niya ang atake, naputol ang kanyang espada sa dalawa. Ang lalaking demonyo ay tumawa ng nakakatakot na pagtanto ang pinsalang naidulot niya. Pero hindi nag-atubiling nag-utos si Rico na umatras para makabuo sila ng bagong plano. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang taong demonyo ay nagpapatunay na isang mahigpit na kalaban. Sa isang matalim na galaw, ibinuka niya ang kanyang malalaking pakpak at lumilipad sa hangin. Si Mishiro, na laging nakabantay, ay nakikita ang kanyang paggalaw at mabilis na sumenyas sa iba. Sinabi niya sa kanila na lumipad at umatras sa kaligtasan. Habang sila ay humiwalay sa pag-atake ng halimaw, isang figure ang nagpakita mula sa mga anino, at ito ay si Yori na may hawak na sibat na ibinigay sa kanya ni Kanata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang tahimik na determinasyon habang siya ay kumikilos. Sa isang mabilis na atake, iniindayog ni Yori ang kanyang sibat sa hangin. Sa isang iglap, tumagos ang sandata sa katawan ng lalaking demonyo, na tumusok sa kanyang puso. Halos kaagad, ang lason mula sa sibat ay nagsimulang kumalat sa loob ng kanyang katawan, na nagpapahina sa kanya. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Yori na ang sibat na hawak niya ay hindi ordinaryong sandata. Ito ay isang Trishal, isang makapangyarihang artifact na may kakayahang maghiwa sa pamamagitan ng bagay sa isang molecular na antas, espesyal na idinisenyo upang harapin ang mga chimera tulad ng Beetleman. Ang lalaking demonyo ay nagpakawalan ng isang huling sigaw na nakakaiyak bago bumagsak sa lupa na walang buhay. Ngunit ang tagumpay ay panandalian. Habang ang alikabok ay naaalis, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nanginginig, at isang figure ang nagsimulang tumaas mula sa lupa. Ang siyentipiko na nasa likod ng kaguluhan ay nagpakita, ngunit muling nag-transform sa isang chimera, ang kanyang katawan ay nagmorph sa isang kakaibang anyo. Diretso niyang sinusugod si Kanata, puno ng kabaliwan ang mga mata. Bago niya maabot ang kanyang target, mabilis na kumilos si Yori. Inihagis niya ang kanyang Trishal ng may malakas na kawastuhan, hinahampas ang chimera bago pa ito makapagdulot ng higit pang pinsala. Tapos na ang labanan, at naalis na ang banta. Sa pagtatapos ng laban, ang pinuno ng dibisyon ng opisyal ay lumapit sa grupo. Si Kanata, na laging mapagpakumbaba at mabilis na umiwas sa anumang atensyon, ay nagdahilan sa kanyang sarili mula sa eksena. Hindi mapigilan ng mga kaibigan niya na matawa sa mga kalokohan niya. Kilalang-kilala nila siya, napagtanto na si Kanata ay hindi kailanman kumukuha ng kredito para sa kanyang mga tagumpay at palaging tumatakbo sa sandaling matapos ang mga bagay. Ito ay isang katangian na kanilang tinanggap, at ito ay nagdaragdag lamang sa kanilang pagmamahal sa kanya. Bumalik sa akademya, ang katotohanan tungkol sa sanhi ng mga pag-atake ay nahayag sa wakas. Ang mga opisyal ng akademya, na sabik na maiwasan ang anumang hindi kinakailangang panik, ay nagpapaalam sa mga estudyante na ang salarin ay isang miyembro ng Departamento ng Medisina, isang taong napuspos ng stress at gumawa ng mga mapanganib na hakbang.
Ang balita, kahit na isang kaluwagan, ay hindi kasama sa gantimpala na inaasahan ang koponan ni Kanata. Sa halip na ma-promote sa antas ng C tulad ng inaasahan nila, ang punong opisyal ay gumawa ng isang nakalilitong desisyon. Tumanggi siyang bigyan sila ng anumang promosyon para sa taon, at ang pagkasira ng pampublikong ari-arian ang dahilan. Nang ibinahagi ni Kanata ang balitang ito sa mga babae, nag-alab ang galit ni Mishra, at napasigaw siya sa pagkadismaya. Gayunpaman, kontento na si Lekti sa mga premyo na kanilang natanggap, kasama ang mga libreng pass. Nahanap niya ang positibong bahagi ng mga bagay na nakatuon sa mga gantimpala sa halip na sa pagkilala. Si Kanata, na laging nagpapasigla sa espiritu ng kanyang mga kaibigan, ay naghihikayat sa kanila at nagpapaalala sa kanila na ang kanilang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kanilang pagsusumikap at sa kasiyahang nakukuha nila mula rito, sa halip na anumang panlabas na pagkilala. Tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila at binabati sila para sa kanilang mga pagsisikap sa paligsahan na nagpapahayag ng kanyang pagmamalaki sa kanilang mga nagawa. Habang nagbabago ang pag-uusap, nag-anunsyo si Kanata sa grupo. Ang koponan ng firearm ay magkakaroon ng bagong miyembro, at kasama nito, pumasok si Yori sa silid-aralan, ang kanyang presensya ay nagdaragdag ng hangin ng pananabik. Si Kanata, na palaging palabiro, ay tinutukso ang mga babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na alaga ang mabuti ang kanilang bagong miyembro ng koponan, na tinatawag na natalong commander na si Yori. Ang kanyang tugon ay isang mapaglarong pagtatampo, ngunit ang magaan na palitan ay nagdudulot ng ngiti sa mukha ng lahat. Pagkatapos ng maikling yugto ng pagpapakilala, kinuha ni Kanata ang kahon ng cake mula sa mga kamay ni Yori. Isa itong cake na dinala ni Yori para sa kanya, at iminumungkahi niyang pagsaluhan nilang lahat ito. Sa kabila ng kanyang mga protesta, nagtitipon ang grupo upang buksan ang kahon. Kapag ginawa nila, sila ay nabigla nang makita ang isang cake na may nakasulat na I love you. Ang mensahe ay tila sapat na inosente, ngunit si Kanata, na walang kaalam-alam gaya ng dati, ay hindi nakakakuha ng kahulugan sa likod nito. Sa halip, tinanong niya si Yori kung sino ang gusto niya sa tatlong babae. Namula ang mukha ni Yori, kumukulo ang pagkainis niya. Umalis siya, sinusumpa ang kawalan ng kamalayan ni Kanata, ngunit nagdaragdag lamang ito sa nakakatawang katangian ng sitwasyon. Nang maayos na ang lahat, nagsisimula nang bumalik sa normal ang buhay sa akademya. Ang dating hindi pinapansin at minamaliit na koponan na E601 ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakasanay na grupo ng Sky Wizards. Ang kanilang pag-akyat sa tuktok, kahit na pinaghirapan, ay katibayan ng kanilang pag-unlad at ang bond na nabuo nila sa pamamagitan ng kanilang mga pinagsasaluhang karanasan. Habang si Kanata ay nananatiling mapagpakumbaba at iniiwasan ang spotlight, alam ng kanyang mga kaibigan na hindi magiging pareho ang kanilang tagumpay kung wala ang kanyang patnubay at walang tigil na suporta. Habang sila ay patuloy na lumalakas, ang koponan ay nahaharap sa mga bagong hamon. Ngunit sa mga aral na kanilang natutunan at sa pagkakaisa na kanilang binuo, walang duda na sila ay patuloy na magtatagumpay. At sa kabila ng hilig ni Kanata na tumakbo pagkatapos ng bawat tagumpay, alam ng kanyang koponan na palagi silang nasa likod ng isa't isa, handang harapin ang anumang susunod na mangyayari.